Ang hirap talaga pag nanay ka, no, hindi ka talaga pwedeng magkasakit. So kahit may sakit ka, hindi ka pwedeng mamahinga or mag-day off. Kasi wala namang gagawa lahat ng ito kung hindi ikaw din. So ngayon nga umaga mga mare, maaga akong gumising para gumayak dahil nga magpapa-check up ako mga mare. Dahil nga ilang araw nang merong sumasakit sa ulo ko at yun nga yung dating bukol na nakakapako sa ulo ko, and then ngayon mga mare ko bigla na lang siyang sumakit at parang namaga. March pa to mga mare na nasa ulo ko na parang maliit na bump lang siya talaga, as in, kaya binaliwala ko. Pero yata nitong mga nakakaraang linggo, so dahil nga sa sobrang stress ko, parang tinamaan na ako ng infection. Kita nyo naman yan mga mare, bago ko tuluyang makapagpa-check up, napakadami pa natang dapat gawin. So since wala ang available na mag-aalaga or may iwanan sa mga anak ko mga mare, kaya ito isasama ko sila, makapagpa-check up lang ako. Kumbaga ihahatid ko muna sila mga mare sa ate ko para nang sa ganun makapagpa-check up ako at sasamahan ako ng jowa niya magpa-check up. O diba mga mare, may sakit ka na't lahat, pero ikaw pa rin talaga lahat ang gagawa kasi wala namang iba. At eto nga mga mare, napakadami naming dala kasi pinadala pa yung scooter ni Isabel mga mare. Diyos ko talaga, tignan mo, mukha na naman tayong katulong. Inuhat ko na nga lang si Via mga mare para maaga kaming makaalis kasi pag hinintay ko pa tong magising, talagang lagay nga na to mga mare, papunta na kaming Baliwag dahil sa San Ildefonso nga ako magpapa-check up sa may derma doon. Buti na lang mga mare talaga pwede tong ate kong magbantay sa mga bata na to, kung hindi maloloka na lang talaga ako. Nag-initiate naman yung boyfriend niya mga mare ko, nasamahan na nga ako dahil wala nga akong service. Hanggang 11 AM lang kasi ang check up kay Doktora Pag-asa mga mare. So bakit naman ako dun pa magpapa-check up? Ewan ko ba, kasi yun ang doktor namin simula bata kami pagdating sa skin problem. Since mga mare ko, yung aking sakit ay nasa skin, so feeling ko sa derma talaga ang doktor niya. Ang araw na akong hindi makatulog, grabe talaga yung pananakit mga mare ko. Diyos ko, hindi ko kinakaya yung sakit. Kasi hindi ako makasuklay, hindi ako makahiga, and then totally masakit talaga siya. At napaka-buenas ko nga po mga mare dahil sarado pala sila every Thursday. So since nadaanan ko na rin ang Carpa mga mare, so dito na ako tumuloy at sabi nga dito mga mare, magpa-appointment daw ako sa OPD kasi parang surgery, kineso, ganyan siya related. After ko nga magpa-appointment mare doon sa may OPD, inaayos ko naman tong IR mga mare dahil may ni-report kasi kung parcel, hindi naman yung delivery rider ang problema ko. Yung pinaka-seller, kulang-kulang mga mare. Umorder ako ng ternong damit kay Inspi pero puro top lang ang dumating. Tapos hanggat hindi ko daw pinapasa to dun sa delivery rider, hindi siya makaka-ride or hindi siya makakapag-deliver. Ang gara naman ng rules nila, Diyos ko naman. Kumbaga ang lapses nun ay kay seller kasi kulang-kulang padala niya, tapos nanagot pa rin yung delivery rider. Nag-sorry na nga lang ako sa kanya kasi hindi ko ako talaga alam na sa'yo pala yan ka ako babagsak. I mean sa kanya yung maapektuhan. At ayun mga mare ko, ay ginawa ko na lang din kasi ayoko nakakaabala. Lalo na maaabala yung trabaho ng tao. So habang nag-aantay ako ng appointment mga mare ko, nagbabantay ako dito sa mga bata sa laruan. Nandito nga pala kami sa ate ko mga mare. Alam nyo ba, mula January mga mare, hindi na ako nilubayan ng sakit. Sana naman last na to. At ang pinaka main reason doon ay stress mga mare. At kada nai-stress ako, napapansin ko yung balat ko mga mare ko ang nagkaka-problem, or yung stomach. Nagkaroon ako ng gut health problem dahil sa stress. After nga namin mananghalian, pumunta na ulit akong hospital dahil sa ER na daw ako pumunta kasi kung sumasakit yung bukol at namamaga, so parang pang emergency case na siya. Yes, pang emergency case naman talaga siya, hindi siya pang OPD kasi masakit nga and then namamaga, so para mabigyan siya ng pangunang lunas. So ang hatol or ang diagnose mga mare, clog yung hair follicle ko, tapos na-infection na siya. So tinanong ko kung anong gamot mga mare ko, binigyan ako ng antibiotic, at pag hindi daw nawala yung pagkakaroon na parang bukol or lump, is parang i-extract nila or siguro minor surgery ang gagawin. Pina-check up ko na talaga agad to mga mare kasi delikado talaga ang mga bukol-bukol sa katawan. Kailangan na kikita siya or naaalis siya agad or nagagamot. Ayan o, hindi ko mahawakan talaga yung buhok ko mga mare kasi nga sobrang sakit talaga. So ganito yung itsura ng infected hair follicle mga mare ko. So parang may makakapaka talagang lump or bukol doon, and then at the same time, dahil nga yan sa mga excess oil and then sebum, tapos or hindi naaalis masyado sa hair natin, tapos nag-clog yung ating follicle. So ayun, may stuck siya doon mismo. So parang yun yung magiging cyst or nakikreate na cyst. So kailangan talaga siyang alisin. So kailangan ko na mga maring umuwi dahil tapos naman na rin ako dito at nakabili na rin ako ng gamot. Napakahirap talagang ma-stress mga mare ko kung ano-ano talagang sakit lumalabas sa akin. Grabe mga mare, parang last ko na to talaga. Ayoko nang ma-stress. I mean, hindi mo naman maiiwasang ma-stress talaga, no? May mga araw talaga na walang katahimikan yung isipan natin. Pero hanggang maaari talaga, i-manage natin. Kasi grabe, every time na-stress ako, nagkakasakit talaga or kung ano-anong sakit lumalabas sa akin. And mga mare, pag stress din kasi tayo, so humihina talaga yung ating immune system at
ayun, nagkakaroon tayo or prone tayo sa mga infection. I mean, prone tayo sa lahat ng sakit na pwede nating makuha, mga mare. Kasi nga, grabe yung stress talaga, mi. Kapag hindi mo siya na-manage, talagang papatayin ka niya. Diyos ko, lahat na yata sinusubukan ko, mga mare, para hindi ako ma-stress or makaiwas sa stress. Kaya nagkaroon din ako ng problem sa weight management, mga mare. Hindi na bumababa yung timbang ko. Gaano? Kasi nga, due to stress. Dahil sa stress din, irregular ang akin menstrual cycle. Nagkaroon ako ng mga skin problem and gut health. Ayan yung 2 months akong nagkaroon ng acid reflux nung March and hanggang April. Talaga grabe Itong yun. 2025 lang naman ako nagkaganito, mga mare. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. So ayun, kahit may sakit tayo, tuloy pa rin ang laban, mga mare ko. At eto nga, sinelebrate pa rin namin, mga mare, ang birthday ng aking lola. Yes naman. Late na kami nakapag-celebrate, 5 na, kasi may mga pasok pa ang mga tauhan na to. And ako nga, nagpunta pa ng hospital. So anyway, na-celebrate namin siya at masayang-masaya na naman ang aming lola. Syempre, yan lang naman nagpapasaya sa kanya. Bukod sa pera, ang mga apo niya. Sorry, nanay. Bawi na lang tayo next week. Talagang tayo ay medyo nagipit today. So, yun lang naman, mga mare ko, ang ating for today's video. Bye-bye!